So once again, happy Sabbath mga igsoon. Yan, so dalaygon kayong Ginoo no sa sayang gihatag nga maayong nga ganiha gaulan karon no nindot gihapon kayong panahon mga igsoon. So sa dili pa nako pagasugdan ning akong topic no. Ako lang maghatag lang kog gamay nga experience nga regarding sa akong pag-anhi dire. So dugay na kayo namo ni giplano mga igsoon pero anaara gyud sa Ginoo ang timing. Kay atong January pagod ang gi-elect mi nga asa mi ma-assign. Unya naghandom na jud ko nga mo anhi dire. Pero wala pa man gitugot. So inaa pa may buhat dito sa lain-laing lugar pero syempre God's timing is perfect man. So mag-agad ra gyud ta sa iyang panahon. So kat sa tabang sa Ginoo padayon gyapon ang buluhaton. O ang atong ragyong matabang, ang mong pag-ampo, dako kay nagkatabang, no? Mo nga ang akong pagadadoon ining takna sa kagabhion, giuluhan kinig oil in your vessel. Daghan naman kay tang nakatunan ani nga pagtulunan ang lana sa imong panudlanan. So mao ni ang pangutana, kamusta na sister? Yes, kamusta na ang atong lana? O do na ba pa bay lana ang panudlanan, no? Kay kung ingon pa sa Psalms 119:105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung naatay lamparahan nga nagsiga, unya mahutdag lana, mapalong yun ang atong suga. So basahang inyong Biblia sa Mateo 25, versikulo 3 o 4. Mo kini ang sugilanon sa the 10 virgins. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. So, mao na ning pangutana mga igsoon, asa nakahata na bilong? Sa foolish ba or sa wise? Nakusasag karon, makaingot nga, sa wise ko, kay magtigom gyud taglana. So, karon daghan, abunda pa kay taglana. Pero unsaon na to sa pagtigom ni ana? So sa dili pa ta magsugod mga igsoon, tagay ko ninyo panahon sa magluhod ta sa mubo nga pag-ampo, no? Let's pray. Amahan namo nga na sa mga langit, daghan kayong salamat sa kanunay nimong pag-uban kanamo og niining takna nga balaan, ikaw na usab magagihan sa among pagtuon, may tungod sa lana, may naot kung iyang among panudlanan Ginoo aron nga makahimo kami sa pag-alagad nga labing duol daya kanimo. Panalangini ang mga kaigsuonan, panalangini kining araw ng Sabat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, aron sa pagpadayon mga igsoon, kay kani, devotional book ni siya, makita ni siya sa January 8, Ye Shall Receive Power. Kani nga libro, ang Ye Shall Receive Power, naghisgot ni siya mahitungod sa balaang espiritu. Pero nagkalain-laing pamaagi, nagkalain-laing tema. So kani, lana sa imong panudlanan. Ingon dire kung naamoy karon kay high-tech naman kahit ang mga igsoon na naman sa cellphone nato ang mga balasahon. Ingon dire, many receive the truth readily. Daghan kay mga taong andam gyud kaayo mga igsoon, andam sila nga mudawat sa kamatuoran. But they fail to assimilate truth and its influence is not abiding. Unsa di ay? Apan napakyas sila sa pagkabot niini nga kamatuoran tungod kay ang influensya sa balaang espiritu wala magauban. Nganuman ka Sister Lourdes, no? Usahay, yun no? Bisa makaingon ta, makaangkon ta nga kita reformador, pero mapakyas yun, mga igsoon, mga dili yun na to. Dili yun na to, dili ta makapanghambog, Sister Tata, dili ta makapanghambog, no? Kabalo na taning mga kamatuoran, kay mapakyas pa man. So, ingon pa diha, they are like the foolish virgins. Na, delikado din yung mga igsoon. Parihata sa mga who had no oil in their vessels with their lamps. Nga, sige tagwali, no? Dagan kayong mga kaigsuunan nga. Sahay, simple ra kayo magbalay-balay, makaadtog balay-balay. Pero ang pangutana, makita pa bagyod ang kamatuoran sa atong kinabuhi, no? Kay mo tanaw ba yung mga tawo? Sa imo ba yung kinaiya? So, unsaon imong pag-abi-abi, unsa imong makatabang sa ilaha, di ba? So, ang kamatuoran dili lang manggod isulti, kundi ipakita mo na the best sermon na ilang makita sa imuha. Kanang kanunay silang uhaw sa kamatuoran. Ingon pa diha,
kanina yung lana, nagsimbolo kinig balaang espiritu. Si Kristo ni mismo ang iyahang balaang espiritu, which is brought into the soul through faith in Jesus Christ. Ang saday, pinaagi lang sa pagtuo. So, nagtuo ka, bisag dili ni mo makita, muna yung pagtuo, di ba? Those who earnestly search the scriptures with much prayer, who rely upon God with firm faith, who obey His commandments, faith who obey His commandments, then will be among those who are represented as wise virgins. So, karon sa atong panahon karon kailangan tun-an nato pag-ayo unsa ang gikinabuhi sa mga manggialamon. Kaya sahay, makaingon ta gusto ta maging manggialamon pero kulang ta sa buhat. Kulang ta practical work, no? The teachings of the Word of God are not yea and nay, but yea and amen. So, kung magtudlo day tag kamatuoran mga igsoon, dili ta magsulti, parang magsulti tag patapos bitaw nga, kaya nako ni matuman ako ni. No, panghambog ta. Ingon diha, kadtong matinud-anon nga nagasusi sa kasulatan, didto day mas mailhan nila ilang kaugalingon nga mas uhaw sa kamatuoran. So timana nato mga igsoon no, nga ang pulong sa Ginoo mo ilang parahan. Apan kung wala kini balaang espiritu, dili ta dili mahimong walay pulos, mahimong walay silbi kung sa kuan pa na nag-asin tabang kaayo. So kita mo asin sa kalibutan. So ingon pa diha, the requirement of the gospel is far-reaching, says the apostle, whatsoever ye do in word and deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all the glory of God. Pero saan man ni nato, no? Saan man ni nato pagbuhat nga mahimaya ang Ginoo, nga every now and then makasala man gyud ta. So mao day ni ang requirements, isip nga nagdumala ka sa kamatuoran o nagdala ka sa kamatuoran kay musugot ka sa dili, magpagamit ka sa dili, ang kamatuoran mo sabog man jud sa tibok kalibutan. Kay kung dili day ta magpagamit sa buluhaton, lahi ang gamiton. Mga ikaw Sister Tata, kung naa kay talento sa pagsabwag, bisag ayaw pagminusa ang imong kaalam nga gamay ra kaayo, pero wa ka kabalo nga kada sa mga tao sa imong palibot nagmonitor ra di ay no na ta masayod kay naa ang balang espiritu mag-convict sa ilaha, mas madasig sila. So magkinabuhi ta nga uyon siyang kabubuton. So ingon pa diha, practical piety will not be attained by giving the grand truths of the Bible a place in the outer courts of the heart. The religion of the Bible must be brought into the large and the little affairs of life. So si Nay, makita gyud sa atong kinabuhi kining atong ang kamatuoran nga atong gidaladala. Kay dili ba tanang tawo mo anhi sa simbahan. So kanang makaadto ta sa lain-laing balay, mga silingan nato, mag-monitor, mag-observe na sila sa ato kung unsa kita ug unsa ang kinaiya ug mailhan sad nila ang Ginoo nga ato gialagaran kay naa ta sa practical nga buhat nga makita man gyud na sa atong kinabuhi. So it must furnish the powerful motives and principles that will regulate the Christian's character and course of action. Sumao day ni ang gahom nga makapabalaan, makapaputli sa kalag sa tawo, kaning prinsipyo sa kamatuoran nga magporma sa kinaiya sa Kristohanon. So di ta makapanghambog nga makaya nato ni sa gubang, daghan man yung pagsulay, no? Mga ingon diha, the oil so much needed by those who are represented as foolish virgins is not something to be put on the outside. Usahay kita, dagan kay pang pwede naman ta makahimo og buhat nga in outside lang, mahimutang maayo o matarong sa panggawas. Pero ang gusto gyud sa Ginoo ang kasing-kasing. Bisag kita nga tao dili ta makahimo sa pagbalaan. Yes, makita na sa ato ang binuhatan kay ang pagbuhat sa gawas mao lamang na siya ang bunga sa pagputli sa kasing-kasing. So kanina yung mga foolish virgins, mao ni sila ang nagpakaron ingnon nga anaa nila ang kamatuoran. Kuan gud sila kanabang putli ang kamatuoran nga ilang gidaladala pero wala mabalaan ang ilang kasing-kasing.
So they need to bring the truth into the sanctuary of the soul, that it may cleanse, refine, and sanctity. So kung gusto dito maging wise, mga igsoon, ang pinaka-importante, mabalaan ang atong talag, ang atong kasing-kasing. No? Sa unong yun na, sis, no? It is not theory, kaya pwede man ta makahibalog daghan kayong mga teorya, no? That they need. It is the sacred teachings of the Bible, which are not uncertain, disconnected doctrines, but are living truths that involve eternal interest that center in Christ. Mao nga ni karon mga igsoon, ang akong purpose, gyud mga igsoon, dili ko anang doktrinal. Kay dili pa kaayo ko kasaysay anong mga doctrinal issue, daghan kayong mga inana. Ang akong purpose nga magbalay-balay ko, nga madala nato kining kalag kang Kristo. Ug once nga mailhan nila si Kristo, mas makita nila ilang kaugalingon nga makasasala ug nanginahanglan sila manluluwas. Mao kana ang mensahe nga akong gibalay-balay didto sa amua sa Balacan. So mga igsoon, ang mga naminaw sa ako abroad, mga kanang aminado sila nga makasasala sila. Kay katong babae dito nga pamilyado pod, bulag sa namatay na ang unang niyang asawa, nakiipon, pero dili kasal. Dayon, kuan sila, kanang muinom, daghan kay siyang mga defect of character nga ginahisulti, pero akong nakita sa iyahang mata ba, nga murag naghinulsol, sincere siya ba, nga uhaw ka ay sa kamatuoran. Ang pangutana, sa edad nga 27 anyos mga igsoon, nakigbinyo siya sa 40 tahon, dili siya kamao mubasa. Mga katong nakadungog siya sa pulong sa Ginoo nga akong gihisgutan about God's love for men and the sinners need Christ. Mo na akong topic sa iya ha. Tulala gyud siya mga igsoon. Murag sige siya tando ba, murag gustong-gusto siya, murag uhaw siya sa kamatuoran mga igsoon. Og ang kadaghanan nga naminaw pud sa ako adidto, inoon tulura man na sila. Ang duha didto iyang bana og katong isang nga silingan, mga mailhanin mo nga ay ilado sa tibok barangay namo nga palahubog na sila. At least sa akong pag-explain nila, naminaw sila, aminado sila nga kinahanglan gyud may kabag-uhan sa kinabuhi. Kay wala ko masayod. Atong Domingo, last day na namo, ana siya nga, may tag mubalik pa ka dire. Giingnan ko mga mubalik ko, pero anak ko nga sige lang kay kaning atong pagtuon wa man gyud ni katapusan, bisan sa bagong langit, bagong yuta, way katapusan, pero daghan kaayong mga kalagdi ay nagiuhaw. Naghulat lang sa ilang pultahan nga duulo nato. Usahay, ako mag-tricycle man ko. Tricycle raman jud akong gamit na service. Magtan-aw ko na mura ko manakpanay og langgam ba og dili ba mulupad ba. Akong gitanaw ilang mga balay kung kinsay mga nagpundura sa balay dahil mo adto dayon ko more pa surprise bitaw. Pag adto na ko silang panimalay, naitaw nga dai busy man mi og na-schedule man god usahay busy sila busy. Pero kay nakita na ako sila, automatic na mo, adto ko silang balay, then mag-inganyo din kung pwede ba ko tagai ko ninyo gamay nga panahon, anang maghisgot lang tag about sa health, unya kasagaran kadaghanan dito, maligarilyo. So murag ma-offend sila sa ilang sistema. Pero ang ako purpose nga about sa God's plan unsaon pag-amping sa maayong panglawas. So balik ta mga igsoon. Ingon pa dire, dili day pinaagi sa teorya kay kung daghan day kang kamatuoran nga gidaladala pero walay practical obedience, mahimo daing walay kapuslanan. Kinahanglan ang center is si Kristo. Unsaon nimo pagdala ang kalag kang Kristo, kinahanglan ikaw di ay magpagamit, pasabot sa simpleng butang nga imong maimong maitabang sa imong isig katawo. Dako day kay nagkaayuhan, dako kay nagkahimayaan no sa Ginoo. So ingon pa diha nga in Him is the complete system of divine truth. The salvation of the soul through faith in Christ is the ground and pillar of the truth. Unsa di ay haligi sa kamatuoran kaning atong pakig dugtong kang Kristo. Katong sistema bitaw nga naa si Kristo diri sa kalibutan. Kanang unsa ang iyang gibuhat during sa iyang mission diri sa kalibutan, di ba? Entire night, nag-pray siya sa iyang father nga maging makusganon siya. Siya gani nga anak sa Dios. Inana ang iyang sitwasyon. How much more kita nga makasasala? Di ba? Nga,
Kinahanglan gyud nga kung unsang kinabuhi ni Kristo diri sa kalibutan, mauupod unta ang atong kinabuhi. Siya ang atong sumbanan. Usahay sa akong kaugalingon mga igsuon, murag mapakyas pa jud ko sa akong kaugalingon. Pero daghan jud kayong mga sana ng mga issue or mga maka-discourage ba nga mga pagbuhat. Pero in a point nga nabuhi pa ta, naapag yun tay panahon nga makaingon nga kani nga kamatuoran kinahanglan makinabuhian gyud ay nato, no? So kini kamatuoran dili ni pinaagi kay nahibaw-an ra nimo mao na to. Kinahanglan gyud nga makinabuhi nimo kay mao kini ang haligi sa kamatuoran kung kay ang wala na may laing kamatuoran, di ba? Si Kristo lang. I am the way, the truth, and the life. Ingon pa diha, those who exercise true faith in Christ make it manifest by holiness of character, by obedience to the law of God. Mao din ni siya. Kaning practical obedience. Ingon pa diha, they realize that the truth as it is in Jesus reaches heaven and compasses eternity. They understand that the Christian character should represent the character of Christ and be full of grace and truth. So dili day pasabot day nga kanabitang magbalay-balay ta. Dili day nga kanang maghisgot ka, mag-Bible study ka dayon, kinahanglan imo jung dayon siyang sultihan ana. Makita day na sa atong kinabuhi. Kung unsa gyud ay ta ang character man gyud ay no. So ingon pa diha, to them is imparted the oil of grace which sustains a never-failing light. Dili mausab or dili mawala nga kahayag. Halimbawa, Sister Lourdes, no? Nakabalo ka sa kamatuoran about dress reform. Pero ug mo gawas ta, bisan mo adto ta sa gawas. Kani daing atong sinuluban, usa daing di ka mensahe, no? Usahay ako mag-guilty baya ko kay usahay suguon ko sa akong mama nga pasilungon ang tricycle, mag-short na baya ko. So mga igsoon sa akong nga part, akong nahuna missionary man ko bisan day sa sulod sa panimalay na ang mga guardian angel nagpalibot na igyud nato. Depende ra pud na sa atong conviction. Dili pud ta mo ingon nga sis, wa man ka nagpalda sis. Nako sis, ano no? Dili ta makaingon ana. Kay depende na sa tawo sa iyang pagpili. Ingon pa diha, so pinaagi day sa kinabuhi ka nga kamatuoran, imong gi-impart, imong gipahat ang lana sa grasya nga mao'y nagpabalaan sa tao, which sustains a never-failing light, the Holy Spirit in the heart of the believer makes him complete in Christ. So mo din ang atong hinumduman nga ang balaang espiritu mao'y magaputli, magabalaan sa atong kalag, ug kanang balaang espiritu, mao day na siya si Kristo mismo, nga mao'y namatay, nabanhaw, ug nagluwas nato. So wa nay lain. Si Kristo mismo ang nag-uban nato karon. Mao nga napoy mabasa sa SOP nga kung maghisgot kag pulong sa Ginoo, bisan ikaw ug ang imong higala, bisag duha ra mo kabuok, nag-study ana, nagtuon, nagpangutana ka din imong gitubag na ang Ginoo nagpalibot. Nasulayan ako na mga igsoon dito sa nung nag-eskwela pa ko sa first year college ko. Kinaaman mi subject nga Bible. So interesado kay sila kay naagdaghan kay mga prophecy, Daniel and Revelation nga dili nila masabtan. Giduulan ko nila kay hadlok silang maulawan. Kay kini si naisa ka pastor dito nga og dili ka kamao mo istorya, mo report bisag Catholic ka, mo report about prophecy, pakaulawan ka. Mga dili sila gusto maulaw. Mga niduol sila nako kay magpatudlo sila unsaon pag-explain ani nga mga prophecy. Unsay meaning sa angels, di ba? Sa Revelation, ang meaning sa angels is a tawo nga mo'y magsabwag sa maayong balita. So mga igsoon, kining atong mensahe karong gabi usa lamang ni kapahinumdum nato nga kining lana dili unta nato o dili unta tamahot daglana. Kanunay natong punan, butangan ang atong panudlanan kay kung moabot ang panahon nga mobalik ng atong pangasaonon ang atong bridegroom nga si Kristo,
Dili ta mapareha sa foolish virgins na wato pa sa tindahan pero ulahin na ang tanan. Mga karon mga igsoon hinaot nga nakahatag po nato nig pagtulunan niining January 8 or lesson 8. Gi lesson 8 na ako ni mga igsoon kay kani nga nagsugod pa ko og chapter January 1. January 8 pa ko ngaron. Kani nga devotional book ni Sister White. Kuan na ni siya niya kanang compilation. So daghan kayong salamat no mga igsoon o kanunay natong punuon. Sa tabang sa Ginoo puno nato ang atong panudlanan, ang atong kasing-kasing ato ang kalag ug balang espiritu ug mao lamang kini og happy Sabbath kanatong tanan. Amen.